Magandang umaga po, Sir Van. Ako nga po pala si Elaine, isa sa mga tagapakinig ng channel na ito, at naisipan ko rin pong magbahagi ng karanasan ko sa inyo. Kami po ng pamilya ko ay nakatira sa isang probinsya. Yun na po ang bayang kinagisnan ko simula noong ako ay bata pa. Bilang isang probinsyana, masasabi ko pong masayang mamuhay sa isang simple at maayos na lugar. Malayo po ang mga probinsya pagdating sa gulo, at kadalasan pa nga ay maging yung mga kinakainan nila sa araw-araw ay mula mismo sa pagod at pawis nila. Pero syempre, may ilang mga bagay pa rin akong ayaw sa probinsya. Ito po ay yung mga nilalang na naninirahan daw dito na kadalasang hindi nakikita ng normal na mga tao dahil may mga kakayahan daw ang mga yon na hindi natin kaya. Sa tagal ko na pong naninirahan sa probinsya ay talagang marami na akong mga naririnig na karanasan ng mga tao tungkol sa mga aswang, engkanto, tiktik at kung ano-ano pang mga nilalang na sa probinsya lang matatagpuan. Pero sa lahat po ng mga naranasan ko ay isa ang tikbalang sa mga kinatatakutan ko. Noon pong ako ay nasa 3 baitang pa lang sa elementarya, ay doon pa kami nakatira sa lumang bahay na pagmamay-ari ng mga magulang ko. Tama lang po yung laki nun, gawa yun sa kahoy, at halos taniman na ng mani yung gilid ng bahay. Napapalibutan din po yun ng ilang mga puno, at ang isa na nga doon ay yung puno ng balete. May isang puno po ng balete doon na nakatayo sa may gilid ng bahay namin. Sobrang laki po nun at halatang matanda na rin. Malalaki po yung mga sanga nun at kadalasan nga ay naririnig kong napag-uusapan yun ng mga kapitbahay namin. Ang kadalasan po nilang sinasabi ay baka raw may naninirahang iba't ibang mga nilalang sa puno na yon. At buti raw dahil hindi kami natatakot. Pero sa totoo lang po, hindi naman kami natatakot doon dahil sa tagal na naming nakatira sa bahay na yon ay wala pa naman kaming nararanasang kakaiba sa puno na yon. Pero isang araw ay napatunayan kong totoo nga yung sinasabi ng mga kapitbahay namin, Sir Van. Sabado po ata ng umaga yon. Umalis si mama at papa papunta sa bayan dahil kailangan nilang i-deliver sa mga customers nila yung mani at mais na bagong harvest lang nila noong nakaraang araw. Mga bandang 2:00 po yun ng hapon. Ako pa lang ang anak ni na mama at papa, kaya kapag umaalis sila ay ako lang yung naiiwan sa bahay. Noon pong hapon na yon ay naisipan kong maglaro sa kwarto ni na mama. Mas malaki po kasi yung kwarto nila kumpara sa akin at mas malambot pa yung kama nila, kaya naman doon ako palaging tumatambay. Pumunta po ako doon at doon ako nag-umpisang maglaro. Kung ano-ano lang pong pinaggagawa ko noon hanggang sa mapagod ako at sumilip sa bintana. Doon po sa bintana ng kwarto ni na mama at papa ay tanaw na tanaw yung puno ng balete. Nung una ay wala naman talaga akong intensyong titigan yun ng matagal. Pero nung makita kong gumagalaw yung mga sanga at yung mga dahon ng malaking puno ay talaga pong naagaw nun yung atensyon ko. Patuloy ko lang po yung tinititigan hanggang sa maya-maya ay nagulat ako nung bigla na lang bumuhos ang malakas na ulan. Aalis na sana ako nun sa may bintana nung bigla na lang akong may natanaw na 2 nilalang na parang nagtatago sa likod ng puno ng balete. Medyo hindi ko yun maaninag dahil sa ulan. Pero nun pong sinubukan ko yung mas aninagin pa ay nagulat ako nung makitang parang 2 malalaking kabayo yun na nakatayo na magkadikit at halos natatabunan ng malaking puno. Nakakatakot po yung itsura ng mga yon. Mahaba yung buhok ng isa at malaki yung pangangatawan. At yung isa naman ay tama lang. Hindi ko po alam pero ginapangan ako ng takot. Kaya ang ginawa ko ay isinara na lang yung bintana ni na mama at papa. Umiga po ako sa kama nila hanggang sa hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako. Nagising na lang po ako nung marinig kong nag-uusap na sina mama at papa sa may pintuan ng bahay. Parang kadarating lang nila. Kaya po agad akong tumakbo pababa para salubungin sila.
Noon pong makita ko sina mama at papa, ay nakita kong tumigil na rin yung ulan sa labas. Binati ko lang po noon sina mama at papa, tapos hinila ko si mama. Hinila ko siya palabas ng bahay at itinuro ko sa kanya yung dako kung saan ay matatagpuan yung malaking puno ng balete. Noon pong pagmasdan namin yon, ay wala na yung dalawang malaking nakatayong kabayo na nakita ko doon. Sinubukan ko pong ipaliwanag kay mama yung nakita ko. Kaso ang sabi lang po niya sa akin ay baka raw tikbalang. Sinabi ko rin po sa kanya na umuulan nung makita ko yon. At ang tangi niya lang pong sagot sa akin ay baka raw tikbalang na ikinakasal. Tinawanan lang po ako ni mama noon at naglakad na pabalik sa bahay. Alam ko pong nagbibiro lang si mama. Pero naiwan pa rin akong nag-iisip habang nakatitig doon sa malaking puno ng balete. Iniisip kong totoo nga bang tikbalang yung nakita ko o dala lang yun ng imahinasyon ko. Hello po sa inyong lahat. Sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa kanilang mga trabaho at mga bahay at maging sa ating narrator na si Sir Van. Ako nga po pala si Trisha. Gusto ko lang ibahagi sa inyo ang karanasan ni Tita Fe, yung mama punong matalik kong kaibigan na tawagin na lang nating Faith. Ito po ay naikwento niya sa amin ni Faith nung minsan na akong pumunta sa bahay nila para gumawa ng takdang aralin namin sa matematika. Ganito po ang pagkakasabi sa amin ni Tita. Naganap po ito nung minsang nagbakasyon si Faith sa mga lola niya sa kabilang bayan. Kaya po sila lang ni Tito o sila lang mag-asawa yung naiwan sa bahay. Isang gabi po, mga bandang 7:00 na yon, ay mag-isa pa lang si Tita sa bahay nila. Nasa trabaho pa po kasi si Tito at nagpaalam sa kanya na baka medyo gabihin ang uwi dahil tambak ang trabaho nila sa opisina noon. Nagluto lang si Tita ng hapunan at nag-relax-relax sa sala at nanood ng TV. Hindi po sadya kumain si Tita noon dahil sa tuwing kumakain daw siya ay gusto niya palaging hinihintay si Tito. Kaya kung kailan lang yun uuwi ay doon lang siya kakain. Pero syempre nakadepende pa rin yun sa schedule ni Tito. E di ito na nga po. Mga bandang 8:30 yon. Habang nanonood ng TV si Tita ay bigla na lang bumuhos ang malakas na ulan. Kaya po agad siyang napabangon para isara yung mga bintana at mga pintuan. Noon daw pong nagsasara na si Tita ng mga bintana, ay may napansin siya sa labas ng bahay. Yung bahay po kasi nila ay tapat mismo ng kalsada, kaya tanaw na tanaw yung mga dumadaang mga sasakyan doon. O di kaya ay kapag may tao sa kalsada. Nakita po ni Tita noon na may dalawang bata na nakaharap sa direksyon ng bahay nila. Parehas yung nakasuot ng animoy kulay itim na balabal. At pakiramdam po ni Tita ay nakatingin ng mga yun sa kanya. Nakikita po niya noon yung damit ng dalawang bata dahil sa ilaw sa may tapat ng bahay nila. Pero hindi niya lubos na maaninag yung mukha ng mga yon dahil patuloy yung nababasa ng ulan. Naaawa na raw po si Tita noon pero pinigilan pa rin niya yung sarili niyang puntahan yung dalawang bata dahil hindi naman niya yung lubos na kakilala. At isa pa ay palagi silang pinapayuhan ni Tito na wag magbubukas ng pinto sa mga taong hindi mo pa naman lubos na kakilala. Kaya naman po ay agad isinara ni Tita noon yung mga bintana at agad na bumalik sa sala. Pinatay niya na rin daw yung TV dahil kumukulog na sa labas. Nanatili lang si Tita noon sa sala habang may inaasikaso sa cellphone niya. Tahimik lang po siya nung may narinig siyang sunod-sunod na pagkatok. Nung una po ay hindi yun ganun kalakas. Kaya naman ay inakala ni Tita na baka tunog lang ng kulog sa langit. Pero makalipas lang po ang ilang minuto ay nagulat siya nung muling makarinig ng sunod-sunod na mga pagkatok. Doon na po napatayo si Tita sa sala at agad na pumunta sa bintana na nasa may tabi ng pintuan. Hinawi niya po yung kurtina doon at sumilip sa labas sa may harap ng pintuan ng bahay nila. Mula po doon ay nakita niya yung dalawang batang natanaw niya nung una sa may kalsada. Nakayuko po yung isa, habang yung isa naman ay patuloy na kumakatok sa pinto ng bahay nila. Parehas niyang hindi makita yung itsura ng mga yon,
dahil parehas na natatakpan ng balabal yung mga mukha nila. Ang tangi lang pong naaaninag nun ni tita ay yung mga labi ng dalawang bata. Pinagpatuloy niya na panoorin yung pagkatok ng mga bata hanggang sa tuluyan na siyang bisitahin ng awa. Maawain po kasi si tita, ang sabi na rin mismo sa akin ni Faith, lalo na sa mga pulube at mga bata sa kalye. Sa umarahan daw pong lumapit si tita noon sa may pintuan at agarad niya yung binuksan. Plano niya pong papasukin yung basang-basa ng mga bata nung bigla na lang yung tumingin sa kanya. Tiningnan daw siya ng dalawang bata at talagang kinilabutan siya sa itsura ng mga yon. Babae at lalaki po yung mga bata. Parehas na maputla ang mga katawan, maging yung labi na akala mo ay wala ng dugo. At ang ikinagulat ni tita ay yung itsura ng mga mata nila. Itim na itim daw po talaga yon at namimilog na nakatingin sa kanya. Noon pong mahalata ng mga bata na natatakot si tita, ay nakita pa niyang gumuhit ang ngiti sa labi ng mga yon na akala mo ay may masamang pinaplano sa kanya. Sa takot po ni tita, bago pa makakilos yung dalawang bata, ay agad niyang isinarado ang pinto at nagtatakbo sa loob ng bahay. Dinig pa niyang pilit binubuksan at pinipihit ng mga bata yung seradura ng pintuan. Pero nailak na po yun ni tita, kaya hindi na nila mabuksan. Takot na po nun si tita, kaya agad na niyang tinawagan si tito at sinabi yung nangyari. Nagmadali naman pong umuwi yung asawa niya nun sa pag-aalala sa kanya. Pero nung makarating na yun sa harapan ng bahay nila, ay wala na raw yung mga batang tinutukoy ni tita. Mangyak-ngyak daw po si tita nung makapasok si tito sa loob ng bahay. Noon pong malaman ni tito yung buong pangyayari, ay nilibot niya yung paligid ng bahay kahit pa umaambon. Umaasa na mahuhuli niya yung dalawang bata na nakita ni tita. Pero hindi na nila yun nakita pa. Simula po nung mangyari yon, ay palagi nang natatakot maiwang mag-isa si tita sa bahay. Natatakot na siya na muling bumalik yung dalawang batang may itim na mga mata. Magandang araw po sa inyo, Boss Van. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Lawrence. Gusto ko lang i-share sa inyo ang karanasan ko tungkol sa Santo Niño na dating pagmamay-ari ng mama ko. Nangyari po ito nung grade 3 pa lang ako. College na po ako ngayon. So yung mama ko po kasi ay taong simbahan. Yung tipong tuwing sasapit ang linggo ay hindi siya maaaring lumiban sa misa. Maliban na lang kung masama yung pakiramdam niya. Yung pagiging malapit po sa Diyos ng mama ko ang humubog din sa pamilya namin para maging malapit sa simbahan. Maging yung papa ko na dati ay hindi naman nagsisimba. Yun na po ang kinagisnan namin. Yung mga turo ni na mama at papa na unahin ng Diyos at ang pagsisimba sa tuwing may panahon kami. Dahil ang palagi nilang sinasabi sa amin ay siya lang ang tanging makakatulong sa tuwing may problema kami. Dahil nga po sa pagiging taong simbahan ni mama, ay marami na rin kaming koleksyon ng mga estatwa ng mga santo sa bahay namin. Sa may sala, sa kwarto ni na mama, at kung saan pa may natitirang malawak na espasyo. Iba't ibang mga rosaryo din po ang matatagpuan sa bahay, na kung titingnan mo sa una, ay aakalain mo talagang hindi na kami mapapasok ng masasamang elemento. Pero nagkamali po kami. Isang araw po, Pebrero yon. Hindi ko na matandaan yung mismong petsa. Basta ang alam ko lang ay wala kaming pasok noon. Katanghali ang tapat yon nung may naglalakong matandang babae na kumatok sa pintuan ng bahay. May dala-dala po yung mga santo na nakalagay sa tricycle nila. Nagtanong po sila kay mama kung maaaring pumasok sa bahay at makipag-usap saglit. Kaya naman po ay agad silang pinapasok ni mama sa terrace ng bahay. Nandun po kami ni papa, saka yung isa ko pang kapatid. Pinapanood namin at pinapakinggan yung matandang babae habang ipinapaliwanag nun yung simbolo at ibig sabihin ng mga santo na dala nila. Ang sabi nila ay nakakapagdala raw yun ng swerte. Nagsisilbing proteksyon ng isang pamilya at kung ano-ano pa.
Sa tono pa lang ng boses ng matanda ay parang nahahalina na kaming bumili. Hindi ko alam pero yun ata yung effective sales stock na sinasabi nila. Inaasahan na namin ni na Papa na bibili si Mama ng isa sa mga santo na inaalok ng matandang babae. Kaya po nung naglabas na yun ng wallet ay hindi na kami nagulat pa. Ang napagdesisyonan pong bilhin ni Mama noon ay yung isang santo niño na hindi naman kalakihan. Kayang-kayang buhatin dahil hindi yun ganun kabigat. Ang sabi po kasi ng matandang babae ay kakaiba raw yun sa mga santo na nasa loob ng bahay namin. Kaya naniwala naman agad si Mama. Noon pong mabili namin yun, ay agad yung ipinwesto ni Mama sa daan patungo sa may banyo. Ipinatong niya yun sa isa sa mga drawer doon. At sa tuwing gabi ay binubuksan niya yung dalawang kulay pulang ilaw sa may paanan ng santo. Umiilaw po kasi yun kapag isinasaksak yung wire. Nung una po ay ayos naman. Hanggang sa isang gabi, ay ako yung unang nakaranas nung kababalaghang bumabalot dun sa estatwa na nabili ni Mama. Mga alas 10 na po yun ng gabi, nung magising ako dahil naiihi ako. Saktong umuulan din po nung magising ako. Agad po akong bumangon nun at lumabas sa kwarto ko para dumiretso sa banyo. Bago ako makarating sa banyo, ay madadaanan ko yung drawer kung saan ay nakapatong yung biniling santo niño ni Mama. Mabagal po akong naglakad nun hanggang sa mapatapat ako dun sa santo. Hindi ko naman sana yun papansinin nung bigla na lang akong nakarinig ng pagsitsit. Nun pong marinig ko yun, ay agad kong inilibot yung paningin ko sa paligid. Iniisip ko kung sino yung sumitsit sa akin at inakala ko rin na baka ako ay may gising pa sa pamilya ko. Patuloy ko pong hinahanap kung sino yung may kagagawa nun. Pero naiwan pa rin po akong nagtataka nung makitang maliban sa akin ay wala nang ibang tao sa paligid. Madilim na rin sa ilang bahagi ng bahay dahil kapag gabi ay pinapatay na talaga ni na Mama yung ilaw sa may sala at ang naiiwang bukas na lang ay yung ilaw sa mga kwarto saka yung ilaw dun sa daan papunta sa kusina. Dahil naiihina nga po ako noon, ay saglit ko nang kinalimutan yung sumisitsit at unti-unti ulit akong naglakad. Kaso habang naglalakad po ako, ay nagulat ako nung narinig kong muli na namang may sumitsit. Sigurado po akong nanggaling yun sa may likuran ko, kaya agad naman akong lumingon doon. Pero wala akong ibang nakita kundi yung santo na nakapatong nun sa drawer namin. Pinakatitigan ko po yun. At sinasabi ko pa sa isip ko na, imposible. Paano naman sisitsit yan? Hindi naman yan buhay. Habang tinititigan ko po yun, ay talagang nagulat ako nung nakita kong bahagyang gumalaw yung mga kamay nun. Hindi naman ganun kalaki yung pagbabago nun, pero talaga pong kitang-kita ng dalawang mga mata ko na gumalaw yon. Sa gulat ko po nun, ay agad na akong nagtatakbo pabalik sa kwarto ko. Nagtalokbong po ako ng kumot. At nagpigil na lang ako ng ihi ko sa takot na kung anong mangyari sa akin kapag muli ko pang nakita yung estatwa. Kinabukasan po ay sinubukan ko yung sabihin kina Mama at Papa pero hindi ko sigurado kung paniniwalaan nila ako. Basta nun din sa munod na gabi ay yung bunso ko namang kapatid ang nakaranas nun. Ang sabi po niya ay pupunta din sana siya sa banyo nung nakita niyang bahagyang lumingon at gumalaw yung ulo ng santo na para bang tumingin yun sa direksyon niya. Talaga pong sa takot ng kapatid ko ay nagsisigaw yun habang umiiyak. Babae po kasi yung kapatid ko kaya masyado siyang sensitibo sa mga ganong bagay. Nilagnat po nung gabing yun yung kapatid ko. Kaya naman nung sumunod na araw ay nagdesisyon na sina Mama at Papa na itapon na yung santo niño dahil malakas na yung kutob namin na hindi maganda o swerte ang dulot nun sa pamilya namin kundi yung kabaligtaran ng mga salitang yon. Hindi ko po alam kung saan tinapon ni na Mama at Papa yung estatwa. Basta ang hiling ko lang ay sana wala nang makapulot pa nun at tuluyan na yung masira. Malakas ang ulan nung maranasan ko itong kakatuwang pangyayari na sa tingin ko ay hindi ko na makakalimutan sa tanang buhay ko, Sir Van. Umuulan po noon, kumukulog at kumikidlat. At ayon sa balita,
ay may paparating daw na bagyo. Kaya hindi nakataka-taka na ganun ang lagay ng panahon. Bata pa po ako noon. Kaya naman kapag ganung may bagyo, ay walang pasok sa paaralan. At isa rin lang ang ibig sabihin nun. Hindi rin ako makakapaglaro sa labas ng bahay. Hapon po yon. Patuloy pa rin ang pagbagsak ng ulan. At ang tanging ginagawa ko lang noon ay nakatingin sa labas ng bahay habang pinagmamasdan yung matubig na daan ng dahil sa ulan. Yung mama ko naman po noon ay nagluluto ng merienda sa kusina. Noon pong nakatingin ako sa labas ay may nakita akong isang bata na nakasilong sa may labas ng bahay namin. Doon sa parte kung saan hindi siya mababasa. Tinitigan ko po yung bata dahil nakatalikod yun sa akin. At ang isa pa sa mga pinagtataka ko ay kailan pa yun nakarating sa may bahay namin. Gayong hindi ko naman yun nakita nung una. Habang nakatalikod po yung bata ay pinagmamasdan ko siya. At talaga pong kitang-kita ko noon na nanginginig yung mga balikat niya. Yung tipong parang sobrang nilalamig na siya dahil sa ulan. Batang lalaki po yun at nakasuot ng maong na short at kulay brown na damit. Mukha naman siyang may maayos na buhay. Sadyang inabutan lang siya ng ulan sa daan. Naaawa na po ako nun sa bata. Kahit hindi ko pa naman po nakakausap at nakikita yung itsura nun. Kaya nagtatakbo ako papunta sa kusina at sinabi kay mamang, "Ma, papasukin muna natin yung bata sa labas. Kawawa naman." Tinanguan naman po ako nun ni mama. Sabay tanong sa akin kung nasan daw. Nanguna naman po ako pagpunta sa may pinto nun at binuksan yon. Habang si mama ay nasa likuran ko lang. Pagbukas ko po ng pinto, ay talagang nabasa rin ako ng ampes ng ulan. Kaya binilisan ko na yung kilos ko. Noon pong tuluyan na akong makalapit dun sa bata, ay kinalabit ko yun sa kanan niyang balikat. Sabay sabi sa kanyang, "Uy bata, silong ka muna sa loob. Malamig dito. Baka magkasakit ka pa." Hihilain ko na po sana siya noon. Nung bigla na lang siyang humarap. At pagharap po niya sa akin, ay talagang halos mahulog yung panga ko. Duguan po kasi yung ulo niya at rumaragasa yung mga dugo niya pababa sa mukha. Puting-puti rin yung mga mata niya noon. At pagharap niya sa akin, ay nakita ko pa siyang bahagyang bumuka yung bibig na akala mo ay may sasabihin. Natakot na po ako noon, kaya mabilis na akong pumasok sa bahay. Isinara ko yung pinto at sinabi kay mama yung nangyari. Pero nagulat po ako sa sinabi ni mama dahil nagtataka raw siya nung una pa lang kung anong pinuntahan ko sa labas. Dahil nung tinignan niya naman daw ako, ay wala naman daw yung batang sinasabi ko at lalong-lalo nang nagsasalita raw ako pero wala naman daw akong kausap. Ayun lang po, Sir Van. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa inyo. Nangyari po ito nung mga panahong pumapasok pa lang ako sa elementarya, Sir Van. Nangyari ito nung mga panahong wala pa akong ibang iniisip, kundi ang bumangon sa umaga, gumising, magpaintindi kay mama at pumasok sa eskwela. At lalong-lalo nang nangyari ito nung buhay pa si mama. Nasa grade 6 na po ako noon sa elementarya nung mangyari itong karanasan ko. Ito po ay tungkol sa mama ko. Yung mama ko po ay sobrang maalaga sa akin. Siguro dahil na rin po ako lang ang nag-iisa nilang anak ni Papa. Mabait po si mama at mapagmahal. Pero kagaya ng ibang mga magulang ay talagang medyo maligalig din po si mama. Lalong-lalo na sa tuwing nawawala o naiiwan ko yung mga Tupperware at mga panyo ko sa paaralan. Talaga pong pagka-uwi ko ay sisermonan niya na ako. Pero maya-maya naman ay iintindihin niya na ulit ako. Nasadya naman ng natural sa lahat ng mga nanay. Ang palagi pong paalala ni mama sa akin, sa tuwing pumapasok ako sa umaga, ay wag na wag kong kakalimutan yung baon kong kanin at ulam para daw makakain ako sa tanghali. At bukod po doon ay palagi niyang pinapaalala sa akin na dalhin ko yung payong ko. Na ilagay ko agad yun sa bag dahil tuwing umaga lang po ako hinahatid ni Papa sa paaralan. Sa hapon po o di kaya sa tanghali, ay umuwi na ako mag-isa
dahil hindi rin naman ganun kalayo yung bahay namin. At isa pa ay sa tuwing umuwi ako ay oras pa yun ng trabaho ni Papa. Kaya wala pa siya sa bahay. Kaya rin po palaging pinapaalala ni Mama sa akin yung payong ay dahil sakitin po talaga ako. Masyadong mahina yung resistensya ko na kapag nainitan lang ako at naulanan saglit ay talagang masama na ang lasa ko kinagabihan. Akala ko po noong mga panahon na yon ay laging maiiwan si Mama para magpaalala sa akin. Pero noon pong nasa grade 6 na ako ay kinuha na sa amin si Mama. Namatay po si Mama dahil sa tumor noon sa utak na hindi na rin naman naagapan pa. Iniinda na po kasi yun ni Mama ng matagal na panahon na pero hindi niya sinasabi yun sa amin at palagi niya pa rin kaming inuuna. Iyak po ako ng iyak at talagang nanibago ako nung mawala si Mama. Simula po noon ay palagi nang si Papa yung nag-iintindi sa akin. Pero kadalasan ay hindi niya pa rin magawa yung mga dating ginagawa ni Mama. Kagaya na lang ng pagpapaalala sa akin ng mga bagay na kailangan kong gawin at dalhin sa umaga. Hanggang sa isang araw nga po ay nangyari ito. 6:30 yun ng umaga nung papasok na kami ni Papa. Siya sa trabaho at ako naman ay sa school. Nag-aayos na po siya ng tricycle sa labas habang ako naman ay naiwang naggagayak ng mga gamit ko sa loob ng bahay. Noon pong tapos na akong gumayak, ay sinakbit ko na yung bag ko at lalabas na sana. Nung magulat ako dahil bigla na lang akong may narinig na nabagsak. Agad po akong lumingon sa pinanggalingan noon at nakita kong nasa sahig na yung basag ng picture frame ni Mama. Nagulat po ako dahil wala namang gumalaw noon. Kaya naman agad ko yung nilapitan para sana ligpitin na. Pero noon pong makalapit ako doon, ay nakita kong pumatak yung ilang mga bubog ng frame sa isang basket na lalagyan ni Mama ng mga payong. Doon niya po ako ikinukuha ng payong sa tuwing pumapasok ako o umaalis ng bahay. Doon ko na po naisip na baka kaya nagparamdam si Mama sa akin ay dahil gusto nung ipaalala na dalhin ko yung payong ko para maiwasan ko ang sakit dahil alam niyang sakitin ako. Kaya naman po nangingilid yung luha kong niligpit yung mga bubog ng frame. At saka ako dinampot yung payong at sabay na kaming pumasok ni Papa. Mabilis pong lumipas ang oras hanggang sa maglabasan na. Noon pong papalabas na kami ng classroom ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Kaya naman ay agad kong kinuha yung payong ko at kahit umuulan ay nagawa ko pa rin makauwi. Ilang oras din pong tumagal yung ulan at gabi na rin yung tumigil. Doon ko po napagtanto na kaya siguro pinabaon sa akin ni Mama yung payong dahil alam niyang mangyayari yon. At siguro dahil na rin gusto niya akong alagaan kahit na nga wala na yung pisikal niyang katawan para gawin yon. Hanggang dito na lang po muna, Sir Van. Sana po ay mabasa niyo itong email ko at ma-narrate niyo po sa inyong channel itong kwento ko. Maraming salamat po sa inyo at God bless. Magandang umaga, Sir Van. Ako nga po pala si Jeff. Kakadiscover ko lang ng channel nyo at naisipan kong mag-send ng kwento ko para marinig ko naman ang sarili kong kwento sa channel nyo. Taong 2015 po ito nangyari. Noong nagbakasyon ako sa bahay nila Tita Margie sa Cavite. Taga Malabon po ako. Hinatid lang ako ni Mama noon pa Cavite at iniwan din ako kaagad. Gustong gusto ko kasi ang magbakasyon doon sa bahay nila Tita. Parang anak na rin ang turing sa akin ni Tita Margie dahil siya ang nag-aalaga sa akin nung bata ako. Matagal-tagal din kasi bago sila nagkaanak ni Tito Vince, kaya parang sa akin sila nag-practice mag-alaga ng bata. 4 na taon ang tanda ako sa panganay nila na si Joseph. Ang bunso naman nilang anak ay si Anne. Parang nakababatang kapatid ko na sila. At turing na rin nila sa akin ay parang kuya na talaga. Nung dumating ako sa bahay nila, ay sobrang saya ng mga pinsan ko. Nagkumustahan kami at pinakita nila sa akin yung mga laruan nila. 14 years old ako noon, habang si Joseph ay 10. Si Ann naman ay 8. Okay naman yung naging stay ko nung umpisa. Pero nagsimula yung mga hindi magandang pangyayari nung nagsimula yung bagyo
Naging tag-ulan nun sa lugar nila. Malakas ang ulan at hindi na kami makalabas at lagi lang kaming nasa bahay. Si Tito Vince ay madalas ding wala dahil may trabaho at tanging si Tita Margie lang ang madalas naming kasama. Wala kaming magawa nung tag-ulan na yon. Natatandaan ko noon, nung bandang hapon nung mawalan ng kuryente. Biglang dumilim ang kwarto habang nandun kaming magpipinsan naglalaro. Napasigaw si Anne. Ito namang si Joseph ay naisip pang takutin ng kapatid niya. Tapos dumating si Tita. Sinabihan niya kaming magsindi ng kandila mamayang gabi kung hindi bumalik ang kuryente. Naalala ko noon, nagluluto si Tita ng hapunan namin habang yung dalawang pinsan ko nasa kwarto. Pinuntahan ko si Tita para tulungan dun sa niluluto niya. Habang naroon kami ay nag-uusap kami ni Tita ng mga bagay-bagay sa buhay. Patuloy kaming nag-uusap noon hanggang lumakas ang hangin kasabay nun ang lakas ng ulan at mga kulog. Napasigaw si Anne sa takot. Ito namang si Joseph ay patuloy na inaasar ang kapatid niya. Tapos pinagalitan na sila ng kanilang mama. Pansin ko ang pagdilim ng paligid. Paggabi na rin nun. Tapos wala pang araw. Kaya nung bandang alas 5 ng hapon, ay akalain mo na gabi na talaga. Sinimulan na naming magsindi ng kandila sa kusina at sa kanya-kanyang kwarto. Nakisuyo sa akin si Tita na mamayang gabi. Ako na ang magpatay ng kandila kapag nakatulog ng dalawa. Baka kasi magkasunog pa. Mga bandang alas 6 ay patuloy pa rin ang malakas na ulan. Kumain na kami ng hapunan nun. Hindi na namin hinintay si Tito kasi baka anong oras pa daw ang dating niya. Mga bandang alas 7 nung dumating si Tito. Habang kami naman na magpipinsan ay nasa loob na ng kwarto. Nakabukas lang yung pintuan. Nakita ko ang isang lalaking nakatayo dun sa sala. Hindi gumagalaw. Nawirduhan ako kay Tito nun. Pero nagulat ako nung nakita ko si Tito na galing sa banyo. Napatingin ako dun sa lalaking nasa sala. Nandoon pa rin siya. Lumabas ng kwarto si Tita at tinanong kung kumain na ba si Tito. Sabi naman ni Tito na hindi pa. Kaya pinaghain niya si Tito. Tapos nagtataka ako kasi parang hindi nila nakikita yung lalaki na nasa sala. Dinadaan-daanan lang nila yon. Kinikilabutan ako ng mga oras na yon. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Tapos bigla nilang gumalaw yung lalaki. Aktong lalapit sa akin. Mabagal lang siyang naglalakad. Dinaanan niya pa sila Tito noon. Hindi talaga nakikita nila Tito at Tita yung lalaki kahit sa harapan na nila yung dumaan. Tapos dinaanan niya ang pinto kung nasaan kami. Dire-diretso lang siya. Takot na takot ako noon kasi akala ko tuluyan siyang papasok sa kwarto. Hindi talaga ako makapaniwala sa nakita ko. Nanginginig na rin ako sa takot noon. Parang gusto kong sumigaw noon. Pero parang nawalan ako ng lakas. Napansin ni Joseph yung pagiging tulala ko. Kaya tinanong niya kung okay lang ba ako. Naririnig ko siya pero hindi ako sumasagot. Kasi parang noong mga oras na yon, pinoproseso pa ng utak ko yung nangyayari. Kasi parang tinatanggi ko na totoo. Pero nakita ko kasi talaga yung lalaking yon. Ang ginawa ko ay sinampal ko ang sarili ko. May naramdaman akong sakit. Nagulat si Joseph sa ginawa ko. Bakit ko raw sinasampal yung sarili ko? Doon ako nahimasmasan, Sir Van. Nasa harap ko na pala si Joseph at nagpapapansin sa akin. Natatawa pa siya sa mukha ko noon. Pero hindi ko na sinabi sa kanya yung nakita ko. Pinilit ko na lang din tumawa kahit wala naman dapat akong ikatawa. Mga bandang alas 9 na ng gabi at hindi pa rin bumabalik yung kuryente. Pumasok si Tita sa kwarto at sinabihan kaming matulog na. Bale, tabi-tabi kami nung tatlo. Tapos sinarado na ni Tita yung pintuan. Si Ann at Joseph ay agad din namang nakatulog makalipas ang ilang minuto. Nainggit nga ako sa kanila kasi nakatulog agad sila. Ako kasi ay hindi pa rin makatulog ng mga oras na yon. Iniisip ko pa rin yung nangyari kanina. Nag-aalala rin ako na baka bigla kaming pasukin ng lalaki o baka bigla na namang magpakita sa akin.
Nakaramdam na rin ako ng pagkaihi noon. Pero pinipigilan ko dahil sa takot. Ayoko kasing lumabas para mag-CR. Iniisip ko kasi na baka nakaabang sa akin dun yung lalaki at magpakita sa akin. Halos 1 oras ko yata yung tiniis. Pero lalabas na kasi talaga, kaya wala na akong nagawa. Kinuha ko yung kandilang nakapatong sa nakabaligtad na baso. Tapos binuksan ko ang pintuan. Napakadilim. Wala ring naiwang nakasinding kandila. Dahil pinatay na nila tita. Agad naman akong dumiretso dun sa banyo para umihi. Paglabas ko, dali-dali akong tumakbo pabalik ng kwarto. Tapos nung bago ko sinarado ang pinto, ay napasulyap pa ako dun sa bandang CR. Laking gulat ko nung may isang imahe ng lalaki ang naroon malapit sa pinto ng CR. Kaya agad kong sinarado ang pintuan. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko noon. Agad kong nilak yung pinto para hindi makapasok yung lalaki. Nakakatakot dahil yung lalaki nakatayo lang pala doon malapit sa pintuan ng CR nung napadaan ako. Rinig na rinig at ramdam na ramdam ko ang tibok ng puso ko noong mga oras na yon. Takot na takot ako at naiiyak na dahil sa nangyari. Siguro bandang 11:11 na ng gabi yon nang bumalik yung kuryente. Agad kong binuksan ang electric fan at binuksan ang ilaw. Pinilit kong matulog noon. Hanggang sa hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako noon kahit sa tindi ng takot ko. Mga bandang 2:00 ng umaga nung nagising ako ng parang may kumukutkot sa doorknob. Yung parang binubuksan. Tapos nakikita ako na parang pinipihit yon. Napatingin ako doon. Muling kumabog ang dibdib ko at nagtatayuan na ang mga balahibo ko sa nangyari. Naiisip ko nun na baka makapasok yung lalaki. Maya-maya nagising si Anna. Tapos tumayo siya. Pipigilan ko sana siya kaso binuksan na niya ang pintuan. Wala namang tao nung binuksan niya. Dumiretso si Ann sa CR at iniwan niyang bukas ang pintuan ng kwarto. May ilaw nun dahil binuksan din ni Ann. Nakatingin lang ako doon. Hinihintay kong bumalik si Ann. Hindi rin naman nagtagal ay bumalik si Ann. Nakita niya akong gising. Nginitian niya ako. Agad kong sinabi sa kanya na agad na isarado ang pintuan. Tapos sinarado niya naman. Nawala yung tunog ng parang may kumukutkot. Pero hindi na talaga ako nakatulog noon. Wala na akong nagawa. Hindi na ako dinalaw ng antok. Nag-overthink na rin ako dahil sa mga nangyayari. First time ko kasing makakita ng multo. Malinaw pa yung imahe niya sa akin. Ilang oras din akong nakahiga lang sa higaan at nakadilat ang mga mata. Tapos mga bandang 5:00 ng umaga nang marinig ko ang paglabas ni tita. Malamang ay magluluto na siya ng almusal para makakain si tito. So lumabas na lang ako para tulungan siya. Tapos nakita akong may lalaking pumasok sa CR. Nakita ko kasi ang pagsara ng pinto. Nagulat si tita bakit ang aga ko raw nagising. Hindi niya alam na hindi na ako nakatulog. Sabi ko sa kanya, natulungan ko siya sa ginagawa niya. Habang nag-aasikaso kami sa kusina, nakita ko si tito na lumabas sa kanilang kwarto at nag-uunat pa. Halatang bagong gising pa lang. Inabot ni tita yung kakakulong na takore kay tito para ipangligo niya. Kaya nagulat ako. Akala ko si tito yung pumasok sa banyo. Hindi pala. Akala ko tapos na yung pagpaparamdam ng multo sa akin. Hindi pa rin pala. Kaya nagtaasan yung balahibo ko noon. Alam niyo yung kita sa balat yung pagtaas ng balahibo. Ganon. Tapos nakita yun ni tita. Ang sabi niya sa akin na dapat nag-jacket ako kasi malamig talaga kapag tagulan. Hindi niya alam na hindi dahil yun sa lamig. Dahil yun sa lalaking nagpapakita sa akin. Ayoko namang sabihin sa kanya yon. Hindi ko alam pero nahihiya ako. Baka sabihan nila akong duwag. May pride pa rin naman ako kahit natatakot na. Ewan ko ba? Di ko rin gets bakit nahiya ako noong mga panahon na yon. Mga 6:30 nung umalis si tito. Bale, kami pa lang ni tita yung gising. Nagpaalam siya sa akin na pupunta lang siya sa malapit na palengke sa kanilang lugar. May bibilhin lang daw siya. Bale, ako na lang ang naiwan nun. Noong pag-alis niya, ay dali-dali akong bumalik dun sa kwarto.
Tapos nilako ang pinto. Balak ko na lang na hintayin si titang dumating. Kaso, mga alas 7 ng umaga, nagising na yung dalawang pinsan ko. Mga gutom na raw sila. Diretso CR at kusina sila nung pagkagising. Wala na akong nagawa. Lumabas na lang din ako ng kwarto. Binuksan ko ang TV para malibang. Tapos pinagtimpla ko ng Milo yung dalawa. Tapos sabay-sabay na rin kaming kumain habang nanonood. Nakatutok lang kami noon sa TV. Nang may napansin akong anino ng lalaki. Nasa loob siya ng kwarto namin. Hindi ko siya makita pero nakikita ko na nakatayo siya dahil sa anino. Muli na naman akong nakadama ng pagkatakot. Feeling ko noon ay gustong-gusto akong takutin ng lalaki kasi ayaw niya akong lubayan. Hanggang sa dumating si tita. Pinagbuksan ko ng pintuan. Pagtingin ko dun sa kwarto ay wala na yung anino ng lalaki. Hindi na talaga ako mapakali sa nangyayari. Napapansin na rin ni tita ang pagkabalisa ko. Tinanong niya kung masama ba ang pakiramdam ko. Hinawakan niya rin yung noo ko noon. Hindi naman daw ako mainit. Ang sabi ko na lang noon ay medyo sumasakit ang ulo ko. Sabi ni tita baka pagod at kulang lang sa tulog. Bumawi raw ako ng tulog mamayang gabi. Mga bandang hapon nang nagsimula na naman ang malakas na ulan. Sinabayan pa yun ng malakas na hangin. Tapos nawala rin ulit yung kuryente. Muli na naman akong nakaramdam ng kakaiba noon. Feeling ko kasi magsisimula na namang magpakita sa akin yung lalaki. Hanggang sa sumapit yung gabi. Naghapunan, dumating si tito at nakapaglinis na kami ng katawan at handa ng matulog. Hindi nagparamdam yung lalaki sa akin ng mga oras na yon. Medyo nakahinga na ako ng maluwag noon. Sabi ko sana tumigil na siya at wag nang magpakita. Mga bandang alas 10 ng gabi, nung pinatay ko yung kandila. Madilim na nun sa kwarto. Nakatulog na rin ako kaagad dahil sa sobrang antok. Habang nakahiga ako, ay parang may mga yabag akong naririnig na naglalakad sa loob ng kwarto. Akala ko nun yung pinsan ko dahil magbabanyo. Pero nagtaka ako kasi hindi naman nila binubuksan ang pintuan. Kaya tinanggal ko yung kumot na nakatalokbong sa akin. Tinignan ko kung sino yung naglalakad. Doon yung para akong aatakihin sa puso. Kahit madilim nun, kitang-kita ng dalawang mata ko yung imahe ng lalaki na nakatayo sa harap sa nakahiga kong mga pinsan. Hindi na ako nakatiis nun. Napasigaw ako ng malakas. Tapos tinakpan ko yung mukha ko ng kumot. Sigaw ako ng sigaw nun. Hindi ko na namamalayan na inaalog na ako ni Tito Vince. Tinatanong niya ako kung anong nangyari. Pero hindi ako makapagsalita ng maayos. Umiiyak na rin ako nun. Pansin ko naman sa gilid si Ann at Joseph na nakayakap kay tita. Natatakot din sila sa akin. Nagulat siguro nung sumigaw ako. Tapos kumuha ng tubig si tita para mapainom ako. Nung tuluyan akong mahimasmasan, ay doon ako nagkwento. Sabi ko na may nakita akong lalaki sa loob ng kwarto. Ang sabi pa nga nila tita na baka binabangungot lang ako. Pero nung sinabi ko lahat ng nakita ko at naranasan ko doon sa multo, nakaramdam na rin sila ng takot. Nung gabi na yon, ay nagstay lang sila tita at tito sa kwarto. Sinabi ko kila tita na gusto ko nang umuwi sa amin. Tinawagan naman ni tita si mama para sunduin ako kinabukasan. Kinabukasan din naman ng hapon ay dumating si mama at umuwi na kami. Sinabi ko kay mama ang lahat ng nangyari. Sila tito at tita nag-alala na rin sa akin. Lagi nila akong kinakamusta. Ang sabi nga ni mama sa amin na ako lang daw ang nakakaranas nun. Kasi sila tita at tito, kahit yung mga pinsan ko, wala daw nagpapakita sa kanila. Pero basta ako sigurado ako dun sa nakita ko. Sinabihan nga sila ni mama na lumipat na lang sila ng bahay. Pero hindi naman pumayag sila tita. Kasi wala naman daw silang nararamdaman. Pero ngayon, ang alam ko wala na sila dun sa dati nilang tinitirhan. Hindi na kasi ako bumalik dun. Sila Ann at Joseph na lang ang pumupunta sa amin. Hanggang dito na lang, Sir Van. Maraming salamat po.
Magandang gabi sa iyo, Sir Van. Pati na rin sa mga tagapakinig ng channel nyo. Tawagin nyo na lang akong Ma'am G. Gusto ko lang sana ibahagi sa inyong YouTube channel at ma-feature ang aking kwentong naranasan sa una kong school na pinagturuan. Taong 2013 ito sa probinsya ng Bulacan. Hindi ko na po babanggitin yung mismong pangalan ng school para naman maiwasan na makasira ng reputasyon nito. Bagong teacher lang ako noon at isa akong guro ng TLE sa isang pribadong eskwelahan. Hindi ganun kalaki ang school namin kung ikukumpara natin sa ibang school. Noong panahon na yon, ay buwan kung saan madalas na dumaan ang bagyo sa Pilipinas. Hindi ko na matandaan kung anong buwan yon. Basta alam ko lang taong 2013 at buwan yun na madalas bumagyo. Nasa school ako noon. Yung mga pangumagang klase ay nakansela na. Yung mga ibang mga estudyante ay nagsiuwian na habang may iilan naman nagstay dahil nagpapatila ng ulan. Ako naman ay naroon lang sa faculty namin. Gumagawa ako ng report. Binabala ko nung magstay dahil may hinahabol akong report. Mga bandang hapon na. Yung ibang guro ay nagsiuwian na habang ako naman ay busy pa rin sa ginagawa ko. Habang nagtatype ako sa computer, ay naririnig namin ng kasama kong guro na si Ma'am Sanchez ang mga yabag ng mga batang nagtatakbuhan. Sabi pa nga ni Ma'am Sanchez, "Tignan mo itong mga batang ito. Nakansela na nga ang klase, ayaw pang magsiuwian." Napangiti na lang ako. Hindi ko na rin pinansin yung mga bata na yon kasi busy ako sa ginagawa kong report. Noong mga bandang hapon na yon, ay lumakas ang ulan. Balak na sanang umuwi noon ni Ma'am Sanchez pero magpapatila na lang daw muna siya. Sasamahan niya na lang daw muna ako. Natawa ako noon dahil may kasama ako. Ayoko kasing maiwan na mag-isa doon sa faculty namin. Maya-maya lumabas muna si Ma'am Sanchez para daw umihi. Ako naman ay patuloy sa aking ginagawa. Maya-maya ay narinig ko na naman ng mga yabag ng mga batang nagtatakbuhan. Nagtaka na ako. Bakit ba hindi pa rin nag-uuwian yung mga batang yon? Naisip ko na lang na baka nagpapatila lang din sila ng ulan. Muli, hindi ko na lang din pinansin. Habang ginagamit ko ang computer, ay may nakita ako sa peripheral view ko sa bandang kanan na isang batang lalaki at batang babae na nakatitig sa akin. Pinapanood nila ako sa ginagawa ko. Tapos nagsalita ako. "Magsiuwian na kayo at huwag kayong maghabulan dyan sa hallway." Pero hindi nila ako sinagot. Hindi ko na sila binigyan pansin dahil busy nga ako sa ginagawa ko. Basta ang napansin ko lang na nakatingin lang sila sa akin. Nakadungaw sa bintana. Tapos wala akong naririnig sa kanila. Basta nakatingin lang sila sa akin. Maya-maya dumating si Ma'am Sanchez. Ang sabi niya na mukhang matagal-tagal pa titila ang ulan dahil sa lakas nito. Ang sagot ko nga ay, "Oo nga po ma'am, kasabay niyo nga po atang nagpapatila yung mga batang naglalaro dyan sa hallway." Nagtaka si Ma'am Sanchez. Sabi niya, "Ha? Bata? Wala nang tao dito sa hallway. Tayo na lang ata nandito sa floor na to. Nagsiuwian na lahat." E di nagtaka ako. Sabi ko, "May dalawang batang nakadungaw dito kanina ma'am. Pinapanood ako." Nag-iba ang mukha ni Ma'am Sanchez. Ang sabi niya sa akin na bilisan ko na ang pagtatrabaho at wag nang magpagabi. Hihintayin niya raw ako, kaya bilisan ko na raw. Nagtaka ako sa parang may urgency yung pagsasalita ni Ma'am Sanchez. Naging seryoso yung boses niya. Medyo hindi ko naiintindihan ang biglaang pagmamadali niya. Kaya minadali ko na lang ang pagtatrabaho para makauwi na kami kaagad. Maya-maya nakaramdam ako ng pagkaihi. Kaya sandali muna akong nagpaalam sa kanya. Pagpunta ko ron sa CR, may naririnig ako sa labas na nagtatakbuhan na naman. Ang sabi ko, hindi ata nakita ni Ma'am Sanchez yung mga bata, kaya akala niya kami na lang ang naroon. Paglabas ko ng CR, nakita ko yung dalawang bata sa dulo ng hallway. Parang hinintay lang nila akong lumabas, tapos agad silang tumakbo paliko. Nagtaka ako, kasi parang hindi naman sila naka-uniform. Pagbalik ko sa faculty, ay sinabi ko kay Ma'am Sanchez yung nakita ko. Agad niya akong niyaya pa uwi.
Sabi niya sa akin na bukas ko na lang gawin yon at baka gabihin na kami. Nagtataka na talaga ako sa kinikilos niya. Parang may kakaibang pangyayari para gano'n na lang ang maging kilos niya. Pinatay ko na lang ang computer ko at sinunod ang kanyang sinabi. Inayos ko yung mga gamit ko at umuwi na. Sabi ko pa nga sa kanya na sabihan ng mga bata na umuwi na rin. Sagot niya sa akin, "Wag na, tara na." May diin sa pagkakasabi ni Ma'am Sanchez doon. Kaya hindi na ako nakasagot. Diretso labas kami ng school kahit malakas ang ulan. Kinabukasan ay nakatingin sa akin yung mga kasamahan ko. Tinanong nila ako kung nakita ko raw ba ang dalawang bata kahapon. Ang sabi ko ay oo. Nagtataka ako sa mga nagiging reaksyon nila. Doon na ikwento ni Ma'am Sanchez ang nangyari. Akala niya raw nung dalawa na lang kami noon sa faculty, yung mga naghahabulan ng mga bata na naririnig namin ay nagpapatila ng ulan. Pero nung mag-CR daw siya, ay wala siyang nakitang ibang tao at nakaramdam siya ng kakaiba. Dagdag pa raw dito yung sinasabi kong nakita ko sila. Nagtataka ako kung ano bang meron. Ang sabi ng isang guro ay multo raw ang dalawang batang nakita ko. Natigilan ako noon. Hindi agad ako nakapag-react. Nagalit pa nga ako noon. Ang sabi ko sa kanila na hindi magandang biro yun. Pero hindi raw sila nagbibiro. Doon na ikwento nila sa akin yung kwento ng dalawang batang nagpaparamdam dun sa school namin. Takot na takot ako noon. Hindi ako makapaniwala sa nangyari. Nagparamdam sa akin yung mga multo sa school namin. Dahil sa nangyari, ay hindi na ako nung nagpapaiwan sa faculty namin mag-isa na madalas kong ginagawa nung wala pa akong ideya. Ngayon po ay wala na ako dun sa school na yon. Pero may nababalitaan pa rin ako sa mga co-teacher ko na madalas pa rin magparamdam yung mga bata dun sa school. Hanggang dito na lang po ang kaya kong ibahagi sa inyo, Sir Van. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat. Mapagpalang araw po sa inyo, Sir Van. Ako po si Lorraine. Kwento ko lang itong karanasan ko taong 2007 nung may nagparamdam sa amin ng kuya ko dun sa lugar namin. Nakatira ako nun sa Tarlac ng mga panahon na yon. Isa na akong dalaga dahil nasa third year high school na ako. Dalawa lang kami ng kuya kong si Kuya Benji ang madalas na maiwan sa bahay dahil may trabaho si mama. Si papa naman ay maagang kinuha ng may kapal. Natatandaan ko noon na ako ay pang umaga habang si kuya naman ay panghapon ng kanyang pasok. Madaling araw noon at naaabutan ko si mamang nag-aasikaso na para pumasok sa kanyang trabaho. Naghanda na rin siya ng aming makakain ng umagang yon. Binuksan namin ng TV, baka sakaling may balitang walang pasok ng umaga na yon dahil sa walang tigil na ulan. Pero walang naging anunsyo. Sinabihan na ako ni mama na magkapote na lang din para hindi ako mabasa. Kaya wala na akong nagawa nun. Naligo na ako. Si mama naman ay nauna na para pumasok sa kanyang trabaho. Matapos ang ilang minuto, ay natapos ako sa paghahanda sa aking sarili. Kasabay nun ay umaasa pa rin akong magkakaroon ng anunsyo sa pagkansela ng pasok namin. Pero wala talaga. Kailangan kong suungin ng ulan para makapasok. Ginising ko si kuya para sabihin na aalis na ako. Pero hindi niya rin naman ako pinansin. Mga bandang 5:30 yun ng umaga. Walking distance lang naman ang layo ng eskwelahan namin. Madilim nung umaga na yon. Dagdag pa ang patuloy na pagbuhos ng ulan. Halos wala akong makita. Dahil bukod sa ulan, ay wala rin kasing poste ng ilaw dun sa palabas ng lugar namin. Kung sigurong hindi ko kabisado ang daan, madadapa ako o madudulas. Nakatingin lang ako dun sa harapan ko. Tapos isang imahe ng isang babaeng nakaputi ang nasa harapan ko. Siguro ilang hakbang ang layo namin sa isa't isa. Dahil sa patuloy na pagbuhos ng ulan at sa dilim ng umaga na yon, ay hindi ko halos maaninag ang babae. Ang alam ko lang ay isang babaeng nakaputi at walang payong ang nasa harapan ko. Iniisip ko nga na baka naliligo siya sa ulan.
Nagtataka pa ako noon kasi parang hindi naman siya nag-e-enjoy sa ulan. Parang senti o nag-e-emote. Mabagal din ang kanyang paglalakad na tipong ilang hakbang na lang ay maaabutan ko na siya. Wala naman akong inisip na ano pa man noong mga panahon na yon kasi mas problemado ako sa malakas na ulan at paano makakarating sa aking paaralan nang hindi nababasa. Noong malapit na ako sa kanya, napansin ko na parang hindi siya naglalakad. Parang lumulutang. Wala kasing galaw na nililikha yung babang parte ng kanyang katawan. Inisip ko na lang na baka kasi hindi ko na rin napapansin dahil yung suot niyang palda ay abot din sa paanan niya. Sumasayad yun sa daan. Binilisan ko ang paglalakad ko para malagpasan na siya. Hindi ko siya tiningnan nung nagpang-abot na kami. Tiningnan ko na lang siya nung mga ilang hakbang na ang layo namin sa isa't isa. Tumalikod ako. Titignan ko sana kung pamilyar ang mukha niya. Pero bigla siyang nawala. Biglang nawala yung babaeng nakaputi habang nasa ulanan. Kaya nagulat ako. Wala naman pwedeng paglikuan ng babae. At ilang segundo lang naman ang lumipas bago ako lumingon sa likod ko. Dahil sa takot, ay binilisan ko ang paglalakad ko na parang halos patakbo na rin. Natatandaan ko pa noon na nadapa ako. Mabuti na lang at nagamit ko ang mga kamay ko para hindi masubsob sa daan. Noong makarating ako sa school, sinabihan ako ng guard na kakakancel lang daw ng klase namin. Kaya nainis ako noon. Matapos yung mga pinagdaanan ko, kanselado rin pala ang pasok. Hindi muna ako umuwi noon. Hinintay ko munang lumiwanag nung umagang yon at umasang titila ang ulan. Noong mga bandang 6:30 ay umuwi na ako. Maraming tao na rin ang nasa labas noon. Kinagabihan ay sinabi ko kay mama ang nangyari. Ang sabi niya ay may ganong bali-balita ng araw na may nagpapakita na babae dun sa may daan palabas sa amin. Sabi ko kay mama kung pwede niya ba akong ihatid sa eskwela. Sabi naman niya ay pwede. Kaso kailangan kong sumabay sa kanyang alis na masyado pang maaga. Ang sabi ko ay hindi ko kaya. Kaya inutusan niya si kuya na ihatid ako tuwing umaga. Kaya nung mga sumunod na umaga, kahit na masama sa loob ni kuya, ay lagi niya na akong sinasamahan hanggang sa labasan namin. Hindi ko na nakita yung babaeng yon. Pero kay kuya naman siya nagpakita. Isang umaga nun, nahatid na ako ni kuya papunta sa labasan namin. Hanggang doon niya lang ako hinahatid dahil malapit na ron ang eskwelahan namin at may mga kasabayan na ako maglakad. Ang sabi ni kuya, pabalik na siya sa bahay nun. Normal lang yung paglalakad niya. Nang parang may maaninag siyang parang babae sa hindi kalayuan. Nakaramdam daw si kuya ng kaba nun. Naisip niya yung naikwento ko. Pero hindi niya pinahalata. Dire-diretso lang siyang naglakad hanggang malagpasan niya ang babaeng naglalakad din pasalubong sa kanya. Ang bilis daw ng tibok ng puso niya habang papalapit ng papalapit sila sa isa't isa. Noong nakalagpas na raw siya, ay kumaripas siya ng takbo. Pero habang papatakbo daw siya, ay nilingon niya yung babae at nawala agad yung babae. Wala na raw siyang paki doon. Binilisan niya na lang ang kanyang takbo hanggang makauwi. Mabuti na nga lang nung mga nagdaang taong paninirahan namin doon, ay napansin ng lokal na pamahalaan yung madilim na daan doon. Kaya nalagyan din ng ilaw ng poste yung parte na yon. Pero ang alam ko patuloy pa rin nung nagpaparamdam yung babae. Ang sabi pa nga ni kuya, ay nasundan pa ang pagpapakita ng babae sa kanya. Siguro nasanay na lang din si kuya. Wala naman daw ginagawa sa kanyang masama eh. Hindi niya na lang daw pinapansin at nagpapanggap na hindi niya ito nakikita. Ayun lang po, Sir Van. Sana po ay mabasa niyo itong story ko at ma-narrate sa channel niyo. Aasahan ko po ito. Maraming salamat, Sir Van.